Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 20 taong gulang na binatang si Elmo. Isang anak ng manunugis na iibig sa hindi pangkaraniwang dalaga. Ngunit ang lihim nilang pagmamahalan ay susubukin ng hamon ng kadiliman. Isang araw ay biglang malalagay sa panganib ang buhay ni Elmo. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Ano kaya ang kahihinatnan ng pakikipaglaban niya sa mga aswang na busaw gamit ang kapangyarihan? Magagawa kaya nilang talunin ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang anak ng manunugis na ikinasal sa magandang engkantada. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pa na makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ay, tigilan na po natin ang pagtugi sa mga aswang. Muntik na po kayo mapahamak ha. Kung hindi dumating yung asong ligaw kanina, baka hindi na po tayo nakauwi. Elmo anak, hindi tayo maaaring tumigil. Marami ang umaasa sa atin. Kung hahayaan natin magasik ng lagim ang mga busaw, sino magtatanggol sa baryo? Pero tay, halos mamatay na kayo kanina. Isa pa, hindi ba't may isang manunugis ng aswang sa kabilang baryo? Hindi kailangan kayo nalang palagi ang humaharap sa panganib. Kung nakaligtas po kayo ngayon, paano naman po sa mga susunod na gabi? Anak, hindi mo naiintindihan eh. Matagal ko nang ginagawa to. Dito ko kayo binuhay ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Tsaka, hindi lang to laban ko anak, kundi laban din ito ng lahat ng mga tao rito. Kung titigil ako, baka buhay ng mga kapitbahay naman natin ang sunod na mawawala. Naiintindihan ko naman po kung ano nararamdaman nyo, tay. Pero naiintindihan nyo rin po ba kung ano ang takot na nararamdaman ko? Lalo na po kanina. Hindi nyo po alam kung gaano ako na nag-alala sa inyo. Baka isang araw po tay, magising na lang po ako na wala na po akong tatay na uuwian. Ay nako, Elmo anak. Alam kong natatakot ka. Pero kung hindi ako kikilos, mas marami pa ang mawawalan ng ama, anak o kapatid. Patay na nga ang kanilang kaanak. Lalapain pa ng mga busaw na umaaligid sa baryo natin. Hindi ako makakapayag na maranasan din nila ang mga naranasan natin nun. Masakit sa isang asawa at anak na nalaman na kinain ng mga aswang ang katawan ng kaanak nila na dapat sana ay tahimik nang nahihimlay sa libingan. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang ginawa ng mga hayop na busaw na yun sa nanay mo. Sana lang po, may ibang paraan para mabigyan ng katarungan si nanay. Sana hindi nyo kailangang isugal palagi ang buhay nyo para sa paghahanap sa mga busaw. Hindi naman sila nababawasan eh. Para pangang parami sila ng parami. Bukod sa mga patay, kumakain na rin sila ng sariwang laman ng tao. Ayoko po na balang araw mangyari rin sa inyo nangyari sa ibang manunugis ng mga aswang. Kaya nga ginagawa ko to. Dahil gusto ko nang matapos ang kaguluhang ito, anak. Mukhang wala na po talaga ako magagawa para pigilan kayo, tay. Huwag ka mag-alala. Pangako, anak. Mas mag-iingat ako. At saka, magpapasalamat ako sa asong nagligtas sa buhay ko. Ay nako,
Wala na talaga akong magagawa para baguhin pa ang isip nyo. Sana lang po, maisip nyo rin na tumigil na po sa ginagawa nyo. Hanggang may busaw na nag-aasik ng lagim sa baryo natin, hindi ako titigil. Uubusin ko silang lahat, anak. Isa lang ang ipinagdadasal ko sa Panginoon. Yun ay ang matutokang manugis ng mga aswang. Dahil balang araw ang gusto ko, ikaw ang pumalit sa akin. Alam niyo naman na ayoko po talaga maging manunugis ng aswang eh. Napilitan lamang po akong sumama sa inyo kanina dahil talagang nag-aalala po ako sa inyo eh. Basta anak, pabayaan mo na lang ako. Ito lamang ang naisip kong paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng may 20 taong gulang na binatang si Elmo. Habang nakapatong ang kanyang kamay sa sugatang braso ng kanyang ama na si Mang Nolasco. Isang mahusay na manunugis ng mga aswang na busaw ang kanyang ama. At kanina lamang ay nasaksihan niya kung paano ito pumatay ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang busaw ay isang uri ng aswang na kilala bilang mangangain ng bangkay at gumagamit ng panlilinlang upang maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Isa ito sa mga kinatatakutang halimaw sa baryo ng Sapare. Marami ang nabiktima ng aswang at halos karamihan sa kanilang kababaryo ay nawalan ng mahal sa buhay dahil sa aswang na yon. Lalo na ang pagkawala ng kanilang mga kaanak na nakalibing sa lumang sementeryo. Lahat ng yon ay dahil sa mga busaw na unti-unting umuubos sa katawan ng mga bangkay. Ang masaklap pa sa ngayon ay hindi na lamang bangkay ang kinakain ng mga aswang na busaw, pati na rin ang buhay ng mga manunugis ng mga aswang ay nanganganib na rin. Wala nang pinapalampas. Bata, matanda, at kahit ang buntis ay hindi rin nakakaligtas sa mga ito. Kaya naman, ang kanyang ama ay madalas na ring umaalis ng kanilang bahay para sumama sa mga nagrorondang tanod sa kagubatan. At sa tuwing naiiwan siya sa bahay, ay para namang binabayo ng maso ang kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang ama. Bumalik lamang sa kasalukuyan ang mga iniisip ni Elmo nang hawakan ng kanyang ama ang palad niya na nakapatong sa sugatan nitong braso. Saka lamang naalala ni Elmo na kailangan niyang gamutin ang sugat ng kanyang ama. Agad siyang kumuha ng palanggana at malinis na tubig sa kusina. Sa kanyang pagbabalik ay sinimulan niya na ang panggagamot. Naupo siya sa tabi nito, paharap sa lumang lamesa na merong nakapatong na lumang gasera. Seryosong nakatingin sa kanya si Mang Nolasco na tila ba ipinapakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang palad. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ito para magpahinga sa loob ng silid nito. Naiwan si Elmo na napapatitig na lamang sa malamlam na ilaw ng gasera. Ang dati nilang masayang tahanan noon, ngayon ay tila punong-puno ng bigat at kalungkutan. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpahinga na rin si Elmo at pumasok na sa loob ng kanyang silid. Maraan niyang isinabit ang kanyang pana sa gilid ng pintuan bago siya nagpalit ng damit. Merong bahid yun ng kulay itim na dugo ng aswang na busaw. Muntik na rin siyang mapahamak kanina kung hindi lang siya tinulungan ng kanyang ama. Hindi niya minana ang galing ni Mang Nolasco sa paggamit ng pana, kaya madalas siyang napapahamak.
Nang makapagpalit ng damit, ay saka lamang siya nahiga sa katre na gawa sa kawayan at marahan na ipinikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa dalawin na siya ng antok. Kinabukasan ay naramdaman ni Elmo ang marahan na pagyugyug ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at agad na bumangon para harapin ang kanyang ama. Tay, bakit po? Tanghali na kasi anak. Hindi ba't pupunta ka pa sa bahay ni Lolo Tero mo para humingi ng gamot para sa sugat ko? Biglang naalala ni Elmo ang mga napag-usapan nila ni Mang Nolasco nung nakaraan na hapon. Kaya naman, napapakamot sa batok na tumango siya sa kanyang ama. Muntik na niyang makalimutan ang sadya niya sa matandang albularyo na nakatira sa paanan ng bundok na malapit sa lumang sementeryo. Iinat-inat na bumangon sa higaan ang binata at nagtungo sa kusina para maghilamos. Naiwan sa loob ng kanyang kwarto ang kanyang ama na naghahanda naman ng damit para sa kanya. Pagkatapos na maghilamos ni Elmo, ay bumalik siya sa loob ng kanyang silid para ihanda naman ang mga sandata na dadalhin niya sa pagpunta sa gubat. Tanging si Lolo Terom ang gumagawa ng mga gamot na may bisa na kokontra sa kagat at kalmot ng aswang na busaw. At dahil madalas na nasusugatan si Mang Nolasco, mabilis din nauubos ang mga gamot nito. Pagkalipas ng ilang minuto, ay naihanda na ni Elmo ang kanyang dadalhin na tubig na maiinom, pati na ang pana na magagamit niya laban sa mga ligaw na hayop na nakatira sa kagubatan. Tay, aalis na po ako. O sige anak, mag-iingat ka. Huwag ka magpapagabi ha. Alam mo naman ang panganib na dala ng gubat. Isang tango lamang ang itinugon ni Elmo sa sinabi ni Mang Nolasco, at pagkatapos ay sinimulan niya ng maglakad, bitbit ang pana at ilang piraso ng palaso. Naalala niyang isang oras din siyang maglalakad bago makarating sa bahay ni Lolo Terom. Sadyang ang bahay ng matanda ay nakatayo sa gitna ng kagubatan upang malaya itong makapagtanim ng mga gulay at halamang gamot nang hindi pinipinsala ng ibang tao. Kaya naman, ang simpleng pamumuhay ng matanda ay madalas na kinaiinggitan ng iba dahil sagana ito sa lahat ng bagay. Nang makarating siya sa gitna ng kagubatan, ay bigla niyang naramdaman na tila may nilalang sa paligid. Pambihira naman oo. Diyos ko, parang may mga nilalang sa paligid ko ah. Habang inililinga ni Elmo ang kanyang paningin sa kanyang paligid, ay mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Kaya naman, mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad habang inihahanda ang kanyang pana. Binalahan niya ng palaso at nakatutok ang kamay sa bawat pagakbang niya sa masukal na gubat. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na huni ng mga langaw sa unahan ng kanyang daan. Ibinaba niya ang pana at napakunot ang noo na napatingin sa gawi ng pinagkakaguluhan ng mga langaw. Bukod pa roon, ay nakakita rin siya ng 5 bayawak na nakikugulo sa bagay na nakalatag sa lupa. Diyos ko, ano kaya ang bagay na nasa damuhan? Mukhang nilalangaw na at may ilang bayawak pa na nakapalibot sa pinagkakaguluhan nila. At saka, mabaho ang singaw ng hangin.
Ang bayawak pa naman ay lumalabas kapag mayroong nabubulok na karne ng tao o hayop. Natigilan si Elmo nang mabanggit niya ang tungkol sa nabubulok na karne. Kaya naman malalaki ang hakbang ng kanyang paa na nilapitan niya ang bagay na nasa unahan ng kanyang daan. Habang unti-unti siyang lumalapit, ay patindi naman ng patindi ang amoy na nalalanghap niya sa simoy ng hangin. Nagmumula yun sa nakikita niyang tila wasak na karne ng hayop. Nang malapitan niya ang pinagkakaguluhan ng mga langaw, bigla siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Tumambad sa kanyang paningin ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay. Ang balat nito ay kupas at naaagnas na. Halos mahulog na sa pagkakadikit sa buto. Ang ilang bahagi ng laman ay itim at basag-basag. May mga litid na nakalaylay at dumikit sa tuyong lupa. Ang mga mata ay wala ng laman, habang ang bibig ay nakaawang at kita ang mga ngipin. Samantalang ang tiyan ay wakwak at nawawala ang ibang parte ng katawan. Sumambulat ang suka ni Elmo habang pinanunood ang mga bayawak na nag-aagawan sa paglantak sa katawan ng bangkay, at natitiyak niyang aswang na busaw ang may kagagawan nun sa katawan ng biktima. Sa paligid, nagkakagulo ang mga bayawak. Ang kanilang magaspang na balat ay kumikislap sa ilalim ng araw habang nag-aagawan sa mga piraso ng laman na kumalat sa lupa. Ang kanilang matutulis na kuko ay kumikiskis sa mga bato, at bawat kagat ay sinasabayan ng marurupok na tunog ng butong nabibiyak. Ang eksena ay tila isang nakakapangilabot na paalala na talagang palala na ng palala ang pamiminsala ng mga aswang na busaw. Diyos ko po, nakarating na rito ang mga aswang. Marahil ay nasa panganib na rin si Lolo Terom. Kailangan niyang malaman ang tungkol dito. Isang sulyap muna ang ginawa ni Elmo bago siya umalis sa lugar na yon. Mas lalo siyang nagmadali sa pagtahak sa daan papunta sa bahay ni Lolo Terom. Ngunit hindi sinasadya na napagawi siya sa kakahuyan na halos hindi pinapasukan ng sikat ng araw. Naalala niya na ang aswang na busaw ay may kakayahang umatake sa tao kahit may presensya pa ng araw. Basta't may bahagi ng lugar na madilim, ay magagawa nilang makapaminsala ng mga tao. Kaya naman, naging mabilis ang paglinga niya sa paligid at muling itinaas ang pana. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Akma na sanang hahakbang si Elmo nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang nakapangingilabot na anyo ng isang aswang na busaw. Tumutulo pa ang malapot nitong laway na may kasamang dugo. Nakadipa ang braso na merong nakalaylay na laman na tila naaagnas na balat, kasabay ng pag-alingasaw ng napakabahong singaw ng katawan nito. Hindi lang isa, nadagdagan pa ng 3 ang halimaw na nasa harapan niya, habang dahan-dahan na humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Itinutok niya ang palaso sa mga ito. Sige, lumapit kayo! Hindi kayo sasantuin ng palaso ko! Matapang na nakatutok ang pana ni Elmo sa mga nilalang na umaangil. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa tali ng pana habang dahan-dahan niyang hinihila ang pisi. Sa dulo ng kanyang pana, kumikislap ang matalim na bakal ng palaso. Nakatutok ang kanyang tingin sa aswang na busaw na gumagalaw ng mabilis sa daan na hindi direktang nasisikatan ng araw.
Ramdam niya ang bigat ng bawat hinga at ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Wala siyang inaatrasan na laban, kaya nang masiguro niya na aatakihin siya ng mga ito, mabilis niyang pinakawalan ang unang pana. Umalingaw-ngaw ang maikling tunog sa hangin ng palasong direktang tumama sa leeg ng aswang na busaw. Bumagsak ito sa lupa habang ang tatlo pang nilalang ay sinulyapan na lang ang natumba nilang kasama. Muling bumaling ang mga ito sa kanya. Kaya naman, binalahan niya ulit ang pana. Mabilis at sunod-sunod ang paghila niya sa tali. Ngunit dumudulas sa katawan ng aswang ang mga palaso na pinakakawalan niya. Naiiwasan yun ng mga busaw na may kakaibang liksi. Sumunod ang isa pang pag-atake. Mas madiin, ngunit sinigurado niyang matatamaan ang isang busaw. Pero biglang naglaho ang halimaw bago tumama sa katawan nito ang dulo ng kanyang sandata. Ilang ulit niyang sinubukan ang pagpapakawala ng palaso, ngunit patuloy na naglalaro ang nilalang sa dilim. Tila alam ng mga ito kung gaano kahina ang kakayahan ni Elmo sa paggamit ng palaso. Sa kabila ng pagkadismaya, nanatili ang determinasyon sa mga mata ni Elmo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatamaan ang mabangis na mga nilalang. Sige, lumapit lamang kayo sa konting liwanag ng sikat ng araw. Masusunog kayo at matutunaw. Sige, lapit pa! Tila napansin ng mga nilalang ang binabalak ni Elmo na pasunurin ang mga ito papunta sa maliwanag na sikat ng araw. Kaya naman, huminto sa paghakbang ang mga ito at napatitig sa kamay ni Elmo. Umangil ang mga ito ng malakas, saka naghiwalay na tila balak siyang palibutan. Palipat-lipat ang pagtutok ni Elmo ng pana sa mga nilalang, habang ang isa ay umatake mula sa harap. Ang isa pa ay pumuesto sa kanyang likuran upang siya ay patayin. Tinangkang depensahan ni Elmo ang sarili gamit ang kanyang pana. Ngunit sunod-sunod ang kanilang pag-atake. Mabilis, maras at walang pahinga. Dahil dito, naramdaman ni Elmo ang panghihina ng kanyang mga braso hanggang sa maubusan siya ng palaso, at sakto yun sa paglapit ng dalawang nilalang sa kanyang kinaroroonan. Nasugatan siya ng malalim sa braso mula sa kuko ng aswang na umatake sa kanya. Halos mamilipit siya sa labis na sakit. Gayunpaman, ginamit niya ang talim ng dulo ng kanyang pana upang patayin ang dalawang nilalang. Ang una ay sa dibdib niya ito tinamaan at ang pangalawa ay sa leeg. Sa kabila ng sakit, nanaig ang kanyang tapang at nagtagumpay siya na mapatay ang mga halimaw. Habol ang hininga na pinagmasdan ni Elmo ang bumagsak na mga aswang sa lupa. Sa kanya dinampot sa lupa ang nagkalat na mga palaso at muli niyang pinatamaan ng kanyang sandata ang dulo ng mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, naglakad siya papalayo sa lugar na yon. Iniwan niya ang nakahandusay na katawan ng mga aswang. Habang papasok siya sa gubat, ay hindi na siya mapalagay. Pakiramdam niya ay palaging may aatake sa kanya na mga aswang na busaw. Maya-maya pa ay bigla naman siyang nakarinig ng boses ng isang babae. Nagkagaling yun sa kakahuyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklala! Teka, nanggagaling ang mahinang boses sa bahagi ng may mga nakatumbang puno na mangga. Kailangan ko siyang tulungan. Muling naulit ang paghingi ng tulong ng isang babaeng tila nadadaganan ng kahoy. Hindi nagdalawang isip si Elmo. Agad niyang nilapitan ang pinanggagalingan ng boses ng babae. Ilang sandali lamang ang lumipas ay narating na niya ang kinaroroonan nito
Tumambad sa kanyang paningin ang napakagandang muka ng isang babaeng sugatan at nanghihina. Maingat niya itong inalalayan para makatayo. Agad na hinubad ni Elmo ang suot niyang damit at ibinalot niya yon sa katawan ng babae. Nanginginig ang katawan nito na parabang dahil yun sa labis na sakit. Wala na siyang pakialam kung malantad man sa babae ang magandang hugis ng kanyang katawan. Ang mahalaga ay mailigtas niya ito sa tiyak na kapahamakan. Pinunasan niya ang dugo nito sa muka. Sa unang pagkakataon ay hindi maipaliwanag ni Elmo ang kakaibang damdamin na naramdaman niya para sa babae. Pinaupo niya ito ng maayos sa putol na kahoy. Binigyan ng tubig at nilinisan ang sugat ng dala niyang malinis na tubig. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman. Ano ba nangyari sa'yo? Paano ka nasugatan? Inatake ako ng mga aswang kanina. Mabuti na lang at dumating ka. Kaya hindi natuloy ang pag-atake nila sa akin. Diyos ko, kung ganun pala ang mga umatake sa akin kanina, ay mga aswang na umatake rin sa'yo. Oo. Maraming salamat talaga sa pagliligtas mo sa akin. Pero malalim ang mga sugat mo, miss. Kailangan madala kita sa paggamutan nang malapatan ng Pangunang Lunas ang sugat mo. Pero nahihirapan ako maglakad. Tamang-tama, papunta ako sa bahay ni Lolo Terom. Ang mabuti pa siguro, dalhin kita sa kanya para malagyan na ng gamot ang sugat mo. Hindi na hinintay ni Elmo na sumagot ang babae. Agad niya itong binuhat at naglakad papunta sa bahay ni Lolo Terom. Nalaman niyang Mayumi ang pangalan ng babaeng tinulungan niya. Tila binalot ng saya ang puso niya nang makilala ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Magmula nang magtama ang kanilang paningin, ay parabang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon lamang niya naranasan ang ganung pakiramdam, kaya nagtataka siya kung bakit ganun na lamang ang kagustuhan niyang mailigtas ito. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, habang buhat si Mayumi, ay unti-unti nang naramdaman ni Elmo ang pagod. Kita yon sa butil-butil niyang pawis na umaagos sa kanyang noo. Ngunit sinikap niyang makarating kagad sa bahay ng matanda. Hindi naman nagtagal at narating nila ang bakuran ng bahay ni Lolo Terom. Sakto yun na nasa labas ang matanda at namimitas ng mga dahon ng sambong. Napakunot ang noo nito nang makita silang dalawa ni Mayumi. Itinigil nito ang ginagawa at lumapit sa nakasaradong tarangkahan ng bakuran nito. Mabaging langit! Ano nangyari sa'yo, Apo? Gulat na gulat si Elmo nang marinig ang sinabi ni Lolo Terom. Nakatingin ito sa mukha ni Mayumi habang bakas ang pag-aalala sa mukha. Dati na siyang kilala ng matanda, kaya naman hindi na ito nagtanong kung bakit kasama niya si Mayumi. Sa halip ay nagmamadali itong pinagbuksan sila ng tarangkahan. Hala, sige na! Pumasok na kagad kayo sa loob ng bahay! Bilisan nyo! Nang magamot ko na kagad ang sugat mo, Mayumi! Kaya naman, agad na naglakad papasok sa loob ng bakuran si Elmo, habang buhat pa rin ang magandang dalaga na si Mayumi. Ni hindi niya ininda ang pagod dahil ang mahalaga ay nadala niya ang dalaga sa loob ng bahay ni Lolo Terom. Pagkalipas lang ng ilang minuto, sa wakas ay nakapasok na sila sa loob ng bahay ng matanda at mailalapag na niya ang dalaga. Kaya lang, dala ng panghihina ng kanyang tuhod, ay kasama siyang napalugmok sa bangko. Muntik niyang mahalikan ang dalaga. Sakto, pagpasok ni Lolo Terom, tumingin ito sa kanyang likuran dahil hindi niya napapansin na nakatitig pala siya sa muka ng magandang si Mayumi.
Agad siyang umayos ng tayo at nahihiyang hindi makatingin sa muka ng dalaga. Kung umasta sila, ay para bang walang sugat sa katawan si Mayumi. Ilang sandaling katahimikan ang naghari sa loob ng sala ng matanda bago ito nagsimulang magtanong kung ano ang nangyari kay Mayumi. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko naman po akalain na aatakihin po ako ng mga aswang sa gubat na yon. Anong hindi akalain ang pinagsasasabi mo, ha, Mayumi? Alam mong delikado ang gubat para sa'yo. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pupunta roon, hindi ba? Lolo naman may ibang taong nakakarinig sa pinag-uusapan natin. Nakakaya naman po sa kanya. Nako, wag niyo po akong alalahanin. Mayumi, ayos lang sa akin yun. Pinagsasabihan ka lang naman ni Lolo Terom dahil mali talaga ang ginawa mo. Paano kung hindi kita nakita ron? Baka napahama ka na. Si Elmo, Mayumi, ikaw naman kasi kahit paulit-ulit ka na napapahamak sa gubat na yun, hindi ka pa rin talaga nadadala. Gamutin niyo na lang po muna ako, Lolo Terom. Ang sakit na po ng sugat ko. Ay nako, ganyan ka naman Umiiwas ka kapag napapagalitan kita. Kung hindi lang talaga kita apo, nako. Baka pinabayaan na kita dahil sa katigasan ng ulo mo. Dismayadong umalis sa kanilang harapan si Lolo Terom para ikuha ng gamot si Mayumi. Kaya naman, silang dalawa na lamang ni Mayumi ang naiwan sa sala. Hindi makatingin si Elmo kay Mayumi. Pakiramdam niya ay nabibinga siya sa sariling tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumalik si Lolo Terom. Dala ang 2 bote ng gamot. Inilapag ng matanda ang garapon sa ibabaw ng mesa, habang ang isa namang kulay pulang bote ng tandway ay iniabot sa kanya. Nagtataka naman na napatingin siya sa muka ni Lolo Terom. Alam ko na yan ang sadya mo. Kaya ka nandito, Elmo. Sige na, makakaalis ka na. Hindi ka dapat maabutan ng dilim sa daan. Mas marami ang nilalang na naghihintay sa'yo sa gitna ng kagubatan. Kaya magmadali ka at mag-iingat ka sa daan. Maraming salamat po dito, Lolo Terom. Aalis ka na ba, Elmo? Sayang naman, hindi man lang tayo makakapagkwentuhan ng matagal. Tumigil ka na, Mayumi. Aabalahin mo pa yung tao. Gusto mo bang abutan pa siya ng dilim sa daan? Magpasalamat ka na lamang at si Elmong nakakita sa'yo. Dahil kung ibang lalaki, naku po Diyos ko, baka pinagsamantalaan ka na nila dahil dyan sa ayos mo. Lolo naman ang daming sinasabi. O siya, sige na, Elmo. Dalhin mo na ang gamot sa inyo, sige na. Nabalitaan ko na nasugatan kagabi ang tatay mo. Mag-iingat ka mo siya dahil nararamdaman kong nalalapit na ang pagsalakay ng mga aswang na busaw. Sa oras na maubos nila ang mga bangkay sa lumang sementeryo, natitiyak kong sasalakay sila para pumatay ng mga tao. Hindi nila makokontrol ang kanilang sarili dahil sa labis na gutom. Yun nga po ang inaalala ko, Lolo Terom Nag-aalala na po ako sa kaligtasan po ni tatay. Mabuti na lamang po talaga at nailigtas siya ng asong ligaw kagabi. Dahil kung hindi, baka nawalan na po ako ng ama. Huwag ka nang malungkot, Elmo. Ang mga taong may mabuting puso, iniingatan ng Diyos at palaging inilalayo sa kapahamakan. Aba teka, may sugat ka. Hindi mo ba muna ipapagamot yan? Hindi na, malayo naman to sa bituka Ikaw na lang ang magpagamot. Teka. Hahaba lang ang usapan natin ito. Kailangan mo nang umalis, Elmo, para hindi ka mapahamak sa daan. Sige na. Saka lamang naalala ni Elmo na kailangan niya nang umalis. Kung siya ang tatanungin, kahit siguro ilang oras pa siyang makipag-usap kay Mayumi, ay hindi siya magsasawa. Hindi niya napapansin na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Ilang sandaling katahimikan ang naghari at nagpaalam na nga ang binata sa maglolo. Mabigat ang hakbang ng paa na lumabas ng bahay si Elmo. Dala ang bote
na ibinigay sa kanya ni Lolo Terom. Pagkatapos ay gumuhit ang ngiti sa kanyang labi bago tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Ngunit pagsapit niya sa gitna ng gubat ay hindi niya namalayan na naroon na naman siya sa lugar kung saan nakakita siya ng katawan ng isang patay na tao. Sa kanyang pagtataka ay napansin niyang wala na roon ang katawan ng bangkay. Napataklob din siya sa kanyang bibig dahil naalala niyang yun sana ang itatanong niya kay Lolo Terom. Masyado siyang nalibang sa pagtulong kay Mayumi kaya hindi na siya nakapagtanong sa matanda. Nang makitang wala na siyang mapapala sa lugar na yon, ay mabilis na siyang naglakad. Ngunit pagsapit niya sa madilim na bahagi ng kakahuyan, ay bigla siyang natigilan. Isang pangkat ng mga kalalakihan ang nakaabang sa kanya sa daan. 5 lalaki na may dala ng 2x2 at nakatingin sa kanya. Binaliwala niya ang mga yon dahil hindi naman niya kilala ang mga ito. Kaya naman, akma na sanang lalampasan niya ang mga ito nang bigla siyang itinulak ng lalaki sa unahan, dahilan upang matumba siya at mapaupo sa lupa. Mabuti na lang at hindi niya nabitiwan ang hawak niyang bote. Mabilis na tumayo si Elmo at matapang na hinarap ang mga ito. Teka pare, ano bang problema mo ha? Bakit nanunulak ka? Gusto ko lang malaman, nanliligaw ka ba kay Mayumi? Nakita kita kanina, binuwat mo siya, kaya hindi ka maaaring magsinungaling. Naku, nagkakamali ka pare. Hindi ako nanliligaw kay Mayumi. Tinulungan ko lang siya dahil hirap siyang maglakad. Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman ang manliligaw niya at malapit ko na siyang maging nobya. Pambihira naman pare, oo. Hindi pa pala kayo eh. Kung makatanong ka sa akin eh, daig mo pa ang asawa. Ba't ang angas mo? Gusto mo masaktan? Wala akong balak na makipag-away sa inyo, kaya pwede ba paraanin nyo na ako? Saka kung nanliligaw ka kay Mayumi, lumaban ka ng patas sa magiging katunggali mo sa puso niya. Ganun ba? Sige, lalaban ako ng patas sa'yo. Hindi pa man natatapos ng lalaki ang mga sasabihin nito, ay malakas na siya nitong sinuntok. Tumama ang kamao nito sa kanyang muka, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Sa pagkakataong yun, ay nabitiwan na niya ang kanyang dalang bote na may laman na gamot. Tangka na sanang aatakihin siya nito ng hampas ng 2x2 nang biglang umalingaw-ngaw ang tahol ng isang asong ligaw. Tila nakakita ang mga ito ng halimaw at nagsitakbuhan papalayo sa kanyang kinaroroonan. Naiwan ang lalaking sumuntok sa kanya, kasabay ng pagbabanta nito sa kanya. At dahil papalapit na ang aso, ay wala na itong nagawa, kundi ang iwan siya. Nagtataka naman na napatayo si Elmo at muling sinulyapan ang asong ligaw. Hindi siya maaaring magkamali dahil ang aso ring yun ang nagligtas sa kanyang ama. Nanghahakbang na sana siya para lapitan ito, bigla naman itong kumaripas ng takbo papalayo. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang damputin na lamang ang bote sa lupa, saka pinunasan ang dugo sa pumutok niyang labi. Grabe, mukhang ang malas yata ng araw ko ngayon ah. Ay nako, ang sakit. Di bale, ang mahalaga nakilala ko naman si Mayumi. Kaya lang, mukha yatang marami akong karibal sa kanya. Dismayadong napabulong sa sarili si Elmo habang tinatak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay natanaw na niya ang kanilang bakuran. Mula sa kanyang kinaroroonan, ay kagad niyang nakita ang kanyang ama. Sa una ay ngumiti ito dahil nakatingin ito sa bote ng gamot na hawak niya. Ngunit nang mapatingin ito sa pumutok niyang labi at sugatang braso,
ay bumakas ang matindi nitong pag-aalala. Mabilis itong lumapit sa kanya at kagad na sinuri ang kalagayan niya. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang mga sugat, ay panay rin ang tanong nito sa kanya. Aba, pambihira ka naman bata ka, oo. Ano nangyari sa braso mo? Tsaka ang labi mo, pumutok din. Saan mo ba nakuha yan, anak? Tay, napalaban po ako sa mga aswang na busaw. Tapos sa pag-uwi ko naman po, ay merong ilang kalalakihan na umarang sa akin sa daan. Pinagkamalan po nila akong nanliligaw sa magandang apo ni Lolo Terom. Ano ka mo, magandang apo? Teka, mukhang wala naman ako natatanda na merong magandang apo si Lolo Terom. Meron po, tay. Mayumi po ang pangalan niya. Napakaganda niya po, tay. Mukha yatang kakaibang tono ng boses mo, anak, nang banggitin mo ang pangalan ng apo ni Lolo Terom. Tay, masaya lamang po ako dahil nakauwi po ako ng ligtas. Tara na nga po sa loob at mukhang pati ako'y kailangan gumamit ng gamot na to. Pagkasabi ni Elmo sa kanyang ama, ay itinaas niya ang bote sa ere. Saka masiglang naglakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok nila sa loob, ay agad na naupo si Elmo sa bangko na nakaharap sa lumang lamesa. Pagkatapos ay ipinatong niya ang bote sa ibabaw nun. Maya-maya pa ay nakita niyang pumasok si Mang Nolasco sa silid nito. Pagbalik ay may dala na itong tela at box na may laman na gasa. Nilinisan muna ni Mang Nolasco ang paligid ng sugat sa braso ni Elmo. Saka pinatakan ito ng gamot. Nang lumapat ang likido sa kanyang sugat, ay nagmistulang agwa oksinada yon. Bumubula yon na para bang sinisipsip nito ang katas ng lason na pumasok sa loob ng kanyang laman. Ilang saglit pa ay nilagyan yon ng gasa sa katinalian ng malinis na tela. Nang mga sandaling yon ay naramdaman niya ang ginhawa. Tila nawala ang sakit at naigagalaw na niya ang kanyang braso. Pagkaraan ng ilang minuto ay seryoso siyang nagtanong sa kanyang ama. Ay, oo nga pala, tay. Kanina po bago po ako magpunta sa bahay ni Lolo Terom, nakakita po ako ng naagdas na bangkay. Nakita ko po yun sa daan, tay, malapit po sa bahay ni Lolo Terom. Diyos ko, totoo ba ang sinasabi mo, anak? Opo, tay. Pero nang bumalik po ako, wala na po yung bangkay dun. Kung ganon, nagsisimula na silang magparamdam. Ang ibig sabihin nun, anak, malapit na silang sumalakay sa baryo natin. Teka, sandali lang po, tay. Hindi ko po yata nagugustuhan ng tono ng pananalita nyo, ah. Mukhang may binabalak po kayong hindi maganda. Elmo, anak, alam mo ba na kapag sumalakay sila sa baryo natin, marami mapapahamak. Marami ang mamamatay panigurado. Hindi nila kayang labanan ng malakas na puwersa ng kadiliman. Kaya kailangan nila ang tulong natin. Ayan na naman po kayo, tay. Hanggang ngayon umaasa pa rin po ba kayo na matatalo niyo ang aswang na busaw? Tay, gumising na po kayo sa katotohanan na hindi natin sila kayang labanan. Wala po tayong magagawa laban sa kanila. Nakikita niyo po ba kung ano nangyayari? Nang dahil sa walang tigil na pagtugis natin sa mga aswang, lumalabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Mas lalo natin silang ginagalit na tila ba naghahamon tayo ng digmaan sa kanilang lahat. At sa pagkakataong yun, mas lalo lamang silang papatay ng tao. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na to, anak? Hindi po ako nakikipagtalo sa inyo, tay. Nag-aalala lamang po ako sa inyo na baka kayo'y mapahamak. Paano naman po ako kapag may nangyaring masama sa inyo? At anong gusto mong gawin ko, Elmo? Magkulong, magtago sa bahay, habang ang mga kapitbahay natin ay unti-unti nang pinapatay ng mga aswang na busaw. Hindi niyo naman po ako naiintindihan eh. Anak niyo po ako, tay, at natatakot po ako na baka masaktan kayo dahil sa mga aswang. Tay, wala na po bang halaga sa inyo ang buhay niyo? Kahit na anong sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko.
Sana pala hindi ko na lang sinabi sa inyo nakita ko sa gubat. Pagkakataon ko na to para makaganti sa ginawa nila sa asawa ko si Marina. Wala na po bang ibang mahalaga sa inyo, Tay, kundi ang mabigyan nyo ng katarungan ng pagkamatay ni Nanay? Tay, hindi po ba pwedeng ipaubaya na lamang natin sa mga tanod ang paghahanap ng hustisya? Tumigil ka, Elmo. Pambihira ka. Hahayaan mo lang na ang mga tanod ang pumatay sa mga nilalang na pumaslang sa nanay mo. Sa akin sila may utang. Sa akin din sila magbabayad. Kung totoong nag-aalala ka sa akin, pues, tulungan mo akong ubusin sila. Ngayon lamang ako nakakita ng isang ama na isasama ang anak sa napakadelikadong gawain. Nakakadismaya ang katwiran niyo, Tay. Tila nagpantig ang tenga ni Mang Nolasco sa sinabi ni Elmo. Huli na para bawiin ng binata ang huling kataga na nasambit niya. Lumapat sa kanyang muka ang malakas na suntok ng kanyang ama. Sa pagkakataong yun, ay tila nagmanhid na ang kanyang labi. Pinigilan niya ang kanyang sarili na huwag ipakita sa kanyang ama ang mga luhang nagbabantang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay mali na mag-alala siya sa kanyang ama. Nang tignan ni Elmo ang muka ni Mang Nolasco, ay napansin niya na tila nabigla rin ito sa ginawang pananakit sa kanya. Kaya naman, minabuti na lamang ni Elmo na lumabas sa bahay na yon. Diretso ang kanyang hakbang, papunta sa kakahuyan na malapit sa kanilang bakuran. Hindi niya kayang makipag-usap sa kanyang ama dahil alam niya sa kanyang sarili na walang masama sa mga sinabi niya. Ipinapakita lamang niya rito kung gaano siya nag-aalala sa kaligtasan nito. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay tumigil siya sa tapat ng puno. Naupo siya sa ugat nito. Hindi pa man umiinit ang pagkakaupo niya sa ugat ng puno, ay narinig niya ang boses ng isang nilalang na umaangil sa kanyang likuran. Sabay ng pag-alingasaw ng mabahong amoy na tila nabubulok na laman ng tao. Bigla siyang kinabahan. Pamilyar sa kanya ang presensyang yun. Anak naman ng putya, oo. Bakit ngayon pa? Hindi ko nadala yung pana ko. Pabulong na wika ni Elmo habang dahan-dahan siyang humaharap sa nilalang na nasa kanyang likuran. Pagharap niya ay tila pinagbagsakan siya ng langit at lupa nang halos isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Ang tatlong nilalang na nakatayo sa kanyang harapan ay tumutulo ang malapot na laway habang umaangil. Hindi kagad nakagalaw si Elmo. Dala ng pagkagulat ay hindi niya na naiwasan ang unang pag-atake ng kalmot ng aswang sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at lumapat lang yun sa kanyang dibdib at napunit yun. Habang nakikipagpambuno siya sa aswang na nasa kanyang harapan, ay naramdaman naman niya ang pagsampa sa kanyang likuran ng isa pang aswang. Nang mga sandaling yun, ay naisip ni Elmo na marahil ay yun na ang kanyang katapusan. Isang malakas na pagsuntok ang ginawa niya sa muka ng kaharap. Bumagsak ito sa lupa. Saka naman niya sinabunutan ang nilalang na nasa kanyang likuran. Patuloy ito sa pag-angil na sinusubukan siyang kagatin sa balikat. Akma na sanang babaon ang pangil nito sa kanyang balikat nang sa pag-angat ng kanyang kamay ay lumabas ang malabolang apoy. Ang pagdakot sana sa buhok ng aswang ay nauwi sa pagkasunog ng buong katawan ng nilalang. Bumagsak ang aswang sa lupa habang naglalagablab ang katawan. Nagtataka na binalingan ni Elmo ang dalawa pang natitirang aswang, ngunit hindi natakot ang mga ito. Muling sumugod ang dalawang aswang sa kanyang kinaroroonan, pero kagaya ng nangyari kanina, nasunog din ang katawan ng mga ito dahil sa apoy na lumalabas sa kanyang kamay. Nang mga sandaling yun,
ay nanlalaki ang mga mata ni Elmo na nakatingin sa naglalagablab niyang mga kamay. Diyos ko, ano to? Ano nangyayari sa akin? Bakit nagkaroon ng apoy ang mga kamay ko? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay biglang nag-alala ang binata. Hindi siya makapaniwala sa apoy na nakabalot sa kanyang palad. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Ilang beses pa niyang sinubukang tanggalin ang apoy sa kanyang mga kamay. Ngunit ganun pa rin ang kanyang nakikita. Binalot ng takot ang kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung paano mawawala ang apoy na yon. Subalit nang ikiyom niya ang kanyang palad, ay saka lamang yun naglaho. Teka. Ano ba to? Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Dala ng labis na kuryosidad sa kanyang sarili, ay bigla niyang inunat ang nakasarado niyang palad. Sa kanyang pagtataka, ay nawala na nga ang apoy at para bang walang nangyari na bumalik sa dati ang kulay ng kanyang mga kamay. Sa pag-angat ng kanyang paningin, ay napansin niya ang isang asong ligaw na nakatanaw lamang sa kanya mula sa malayo. Nang akma na sanang lalapitan niya ito, ay bigla itong nawala at naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. Pati ang aso na madalas niyang nakikita ay tila kakaiba rin. Saka lamang napansin ni Elmo na bahagya ng madilim ang paligid. Magulo ang isip na hindi malaman kung sasabihin ba niya o hindi sa kanyang ama ang mga nangyari sa kanya. Ngunit alam niya na mas lalo lamang siyang hihikayatin ni Mang Nolasco na maging manunugi siya sa sandaling malaman ito ang kanyang kakayahan. Kaya naman, ipinasya ni Elmo na ilihim na muna sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpasya na siya na bumalik sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya roon, ay nakita niyang kasama ng mga tanod si Mang Nolasco. Dala ang sulo at sibat na handa na ulit para magronda sa gubat. Di maaari. Hindi ko hahayaan na mapahamak si tatay. Kailangan ko silang sundan. Lalo pat may mga aswang na ako nakalaban kanina. Natitiyak ko na nasa panganib sila. Saka ko na lang iisipin ang tungkol sa kapangyarihan ko at sa asong nakita ko kanina. Pagkasabi nun, ay agad ngang sinundan ni Elmo ang pangkat ng mga tanod na kinabibilangan ng kanyang ama. Halos lahat ng mga lalaki ay nagboluntaryong sumama sa pagroronda. Ang ilan ay kagaya ni Mang Nolasco na manunugis din ng aswang. Kahit marami ang mga ito, ay hindi yun sapat para labanan ng mga aswang na busaw. Natitiyak niyang malalagay lamang ang mga ito sa panganib. Kaya naman, nagpalipat-lipat na lamang si Elmo sa lahat ng punong madadaanan niya upang hindi mahalata ng kanyang ama na nakasunod siya. Para nang binabayo ng maso ang kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nakita niyang sumama na rin ang 5 lalaki na nanggaling sa madilim na bahagi ng kakawyan. Ang mga lalaking bagong dating ay kasama ng lalaking humarang sa kanya sa daan. Hindi niya akalain na manunugis din ng aswang ang mga ito. Saan kaya sila papunta? Mukhang hindi naman ito ang daan ng papunta sa lumang simenteryo ah. Teka, hindi kaya sa lugar kung saan ko nakita ang bangkay? Diyos ko, natitiyak kong maraming aswang ang nagtatago ron. Anak naman ng putya, oo. Talagang doon nga sila pupunta. Nag-aalala na muling naglakad si Elmo upang sundan ang kanyang ama. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa mga ito, ay bigla nang sumalakay ang mga aswang na busaw. Kitang-kita niya ang mababangis na halimaw na tila nag-aagawan sa mga nagroronda. Hinanap ng kanyang mga mata si Mang Nolasco
At ganun na lamang ang pag-aalala niya nang makita ang ama na nakahiga sa damuhan. Nakikipagpambuno ito sa halimaw na nasa ibabaw ng kanyang katawan, habang ang ibang manunugis ng aswang ay nakikipaglaban na rin sa mga busaw. Ilang sandali pa ay binalot ng ingay ang buong paligid. Kaya naman, halos hindi lumapat ang kanyang paa sa paglapit sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng mga tanod. Agad siyang tumalon upang tulungan ito. Pagbagsak niya sa lupa ay kasabay rin ng pagbayo niya ng suntok sa likod ng aswang. Hindi kagad nakatayo si Mang Nolasco. Nagulat ito sa biglang pagdating ni Elmo, habang patuloy pa rin na sinusubok ni Elmo ang kalaban. Biglang nagkaroon ng malakas na liwanag ang kanyang mga kamay. Sa huling pagbagsak ng kanyang kamao sa muka ng aswang na busaw, ay agad na nagliyab ang katawan nito. Dahil sa nasunog na ang katawan ng mga aswang, binalot ng pagtataka ang anyo ng mga nilalang. Dala ng takot ng mga ito kay Elmo, ay kumaripas ng takbo ang mga aswang na busaw papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Maging si Mang Nolasco na kanyang ama ay hindi rin makapaniwala sa nakita. Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid at naiwan ang kanilang mga kasama na manunugis. Lahat sila ay nakatingin kay Elmo. Saka lamang niya napagtanto na nakita na ng ibang tao ang kapangyarihan ng kanyang kamay. Subalit nagtaka siya na tila ba hindi nakikita ng mga ito ang liwanag sa palad niya. Ilang sandali pa ang lumipas ay lumapit sa kanya ang nag-aalala niyang ama. Anak, paano mong nagawa yun? Tay, hindi ko rin po alam eh. Bigla ko na lang pong naramdaman ang lakas ng kamao ko. Hindi na po ako sigurado sa mga nangyayari sa akin. Muling sinulyapan ng binatang si Elmo ang kanyang kamay. Bumakas ang pagtataka sa kanyang muka. Hindi niya maipaliwanag ang ganong kababalaghan na nangyayari sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang mga lalaking humarang sa kanyang daan. Kita niya rin ang pagtataka sa muka ng mga ito. Biglang nagsalita ang lalaki. Mang Nolasco, anak niyo po pala ang binatang yan? Oo, Dagul. Isa rin siyang manunugis ng aswang. Hindi lang siya madalas sumasama sa akin. Sa isip ni Elmo ay matagal nang magkakilala ang dalawa. Batay sa nakikita niya sa anyo ng lalaki, ay halos kasing idaran niya lang ito. Kasama ni Dagul ang apat nitong mga kasama na tila nagmamalaki pa sa kanya, habang hawak ang 2x2. Lahat sila ay nakatingin kay Elmo. Kung isa rin naman po palang manunugis ng aswang ang anak niyo, Mang Nolasco, malaki may tutulong yan sa atin. Dahil sa sinabing yun ni Dagul, ay humarap sa kanya si Mang Nolasco. Sa mga mata nito ay naunawaan niyang balak siya nitong isama sa pagroronda. Kaya naman, kahit tutulang kalooban niya, ay hindi na siya maaaring tumanggi pa. Ayaw niyang isipin ng mga ito na isa siyang duwag. Kaya naman, wala nang nagawa ang binatang si Elmo, kundi ang sumama sa grupo. Pagkatapos ay tinahak nila ang daan papunta sa bahay ni Lolo Terom. Nalaman ng binata na doon sila papunta. Bigla siyang nasabik na muling makita si Mayumi. Subalit nang makita niya ang grupo ni Dagul na naglalakad sa unahan ng kanilang daan, ay bigla siyang nalungkot. Hindi pa man siya nakakapagparamdam ng pag-ibig kay Mayumi, ay pakiramdam niya wala na siyang pag-asa sa puso ng dalaga. Mas matikas si Dagul at matapang kumpara sa kanya. Kaya ang lihim na nararamdaman ay isinantabi niya muna at inabala ang sarili sa paglalakad. Ngunit pagsapit nila sa gitna ng kagubatan, ay nabigla sila sa kanilang nadatnan.
nakalatag sa damuhan ang maraming buto ng tao na tila katatapos lamang lantakan. Bumakas ang nakakapangilabot na sigawan ng mga manunugis ng aswang nang makitang sariwa pa yon. Sa isip nila ay nahuli sila ng dating. Halos 5 buto ng kalansay ng tao ang nasa damuhan. Galit na napasambit ng mura si Mang Nolasco. Ang mga halimaw na yun, nagsisimula na silang maminsala. Ang mga taong yan, anak, nakikita mo ba kung anong ginawa sa kanila? Para silang mga gutom na inubos nilang laman na nakadikit sa buto ng mga yan. Ngayon, anak, sabihin mo, kaya ba ng konsensya mo ang makita sila na ganyan ang kalagayan? Hindi nakasagot si Elmo dahil magkahalong galit at pag-aalala ang naramdaman niya. Matalim ang tingin na muli niyang sinulyapan ang nagkalat na buto sa lupa. Meron pang sariwang dugo na nakadikit sa lupa. Kahit madilim at tanging liwanag lang ng sulo ang tanglaw sa bahaging yun, ay alam niyang dumanas ng paghihirap ang mga biktima. Naramdaman ng binata na kailangan niyang tumulong sa kanyang ama. Kaya naman, nagpasya na siyang lumaban. Nilisan nila ang lugar na yon at siya pa nga ang nanguna sa pagroronda sa gubat upang hanapin ang mga nakatakas na aswang kanina. Subalit bigla silang dinala ng kanilang mga paa sa lumang sementeryo. Bumungad sa kanila ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na katawan ng tao. Ang lahat ay natigilan nang tumambad sa kanilang paningin na ang lahat ng nicho ay wala ng laman. Ang ibang kasama nila na may pamilyang nakalibing sa lumang sementeryo ay umalingaw-ngaw ang pagdadalamhati ng iyak. Lahat sila ay sumisigaw ng katarungan para sa kanilang pamilya. Sa pagkakataong yon, ay binalot ng galit ang dibdib ng binata. Namumula ang kanyang mga mata na tumingin siya sa kanyang ama. Habang nakatayo sila sa gilid ng lumang sementeryo, ay bigla naman silang nakarinig ng malalakas na sigawan ng mga tao. Nanggagaling yun sa gubat. Binalot ng pag-alala ang dibdib ni Elmo nang marinig ang boses ni Mayumi na humihingi ng tulong sa kanila. Tay, kilala ko po ang boses ng babae. Si Mayumi po yun, Tay. Parang nasa panganib po siya. Hindi na hinintay ni Elmo na magsalita pa ang kanyang ama. Agad siyang tumakbo papunta sa pinagmumulan ng boses ni Mayumi. Nilampasan niya ang nakatayong si Dagul. Kahit ito ay nagulat sa biglang pagtakbo ng binata papunta sa kakahuyan. Samantalang ang ibang mga tanod na galit kanina ay sumunod na rin sa kanya. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating nila ang kinaroroonan ng sigaw ng mga tao. Sa madilim na bahagi ng gubat ay tumambad sa kanilang paningin ang nakakakilabot na eksena habang pinagtutulungang lapain ng mga aswang na busaw ang mga taong bihag ng mga ito. Ang kaninang sigaw ay napalitan ng pag-angil ng mga nilalang na sarap sa kinakain na laman ng mga biktima. Tulong! Tulungan mo ako, Elmo! Tulungan mo kami! Sa pagkakataong yun, ay kakaiba ang takot na nararamdaman ni Elmo nang makitang nasa panganib si Mayumi. Kasama nito ang matanda na si Lolo Terom. Nakikipaglaban ito sa mga aswang na umaatake sa dalaga. Si Mayumi, halos mawalan ng lakas, ay pinagtutulungan ng mga aswang na busaw. Ang mga mata ng mga ito ay kumikislap sa dilim, tila nag-aalab sa gutom at kasamaan. Ang mga kuko ay matutulis na humihiwa sa balat ng mga biktima. Kaya naman ay hindi na nagdalawang isip ang binatang si Elmo. Agad niyang nilapitan ang mga aswang na nagtatangka sa buhay ni Mayumi. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang nang bigwasan niya ng suntok sa muka ang mga ito. Ang ibang mga kasama niyang nagroronda ay sumugod na rin sa mga aswang na busaw.
Si Lolo Terom naman ay nakikipagpambuno sa dalawa pang aswang na busaw. Kitang-kita sa mukha nito na puno ng pawis. Ang braso nito ay may malalim na sugat na patuloy na dumudugo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman at pangihina, maigpit pa rin ang hawak nito sa sandata na buntot ng pagi. Bawat hampas ng matanda ay sinasabayan ng malakas na pag-alingaw-ngaw ng halimaw dahil sa labis na sakit. Ang eksenang yon ay nagmistulang bangungot, isang pakikipaglaban sa buhay at kamatayan sa gitna ng dilim at panganib. Yun ang buhay ng isang manunugis ng mga aswang. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay sumiklab na ang matinding labanan, habang si Elmo naman ay agad na hinawakan ng kamay ni Mayumi at inilayo sa kaguluhan, habang si Lolo Terom naman ay lumapit sa kanila at iniabot ang buntot ng pagi kay Mayumi. Buko, gamitin mo ang panlaban kapag meron lumapit sa iyong aswang. Huwag na huwag kang lalayo sa tabi ni Elmo. Lolo Terom, mag-iingat po kayo. Kasabi ng matanda ay agad na itong umalis sa kanilang tabi. Nakita nilang dumampot ito ng sulo at sibat na ipinanlaban ito sa mga aswang, habang silang dalawa na lamang ni Mayumi ang natitira sa bahaging yun. Maya-maya pa ay nakita nila ang nakakakilabot na anyo ng nilalang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Kaya naman, hinarap ng binata ang kalaban at muli niya itong sinuntok sa katawan, habang magkahawak kamay sila ng dalagang si Mayumi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Panay ang palo nito ng hawak nitong buntot ng pagi. Ilang sandali pa, pati si Elmo ay tinatamaan na rin ng buntot ng pagi sa katawan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lakas na hindi niya maintindihan. Kaya sa muling pagsugod sa kanila ng mga aswang, ay ubod lakas na ginamit ni Elmo ang kanyang malaapoy na kapangyarihan. Bumagsak ang aswang sa lupa pagkatapos niya itong tamaan sa dibdib. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita nila ang paglagablab ng katawan nito. Pagkalipas ng ilang minutong pakikipaglaban, ay nagtagumpay ang mga tanod. Binalot ng kalungkutan ang kanilang mga puso nang tumambad sa kanilang paningin ang mga biktima. Si Mang Nolasco, na hindi napigilan ng sarili, ay tinadtad ng saksak ng sibat ang katawan ng natitirang aswang. Dahil doon ay nilapitan ni Elmo si Mang Nolasco para awatin sa ginagawa nito. Tay! Tay, tama na po! Hindi na po yan mabubuhay, Tay! Halos magkalasog-lasog na po ang katawan ng aswang na yan! Papatayin ko ang hayop na yan, Elmo! Papatayin ko siya! Manasan ang uulitin ni Mang Nolasco ang pagsaksak sa katawan ng aswang. Ngunit inawat naman na ito ni Lolo Terom. Agad na lumapit sa kanila ang matanda at nagpasalamat sa kanilang ginawa. Lolo Terom, paano kayo nakarating sa lugar na ito? Dinala rito ng mga aswang na busaw si Mayumi para lapain. Binihag nila ang apo ko at sa kasamang palad, hindi lang pala siya nandito. Maraming kadalagahan din ang dinala nila rito para magsagawa ng ritual ng pag-aalay ng mga birhen na dalaga para sa pinuno nila. Kung ganun po, isa sana si Mayumi sa mabibiktima ng mga aswang bilang alay. Tama ka, Elmo. Mabuti na lang at dito rin kayo nagpunta. Saglit na napatigil sa pagsasalita ang matanda nang dumako ang paningin nito sa magkahawak pa rin na kamay ng dalawa. Kaya naman, biglang naalala ni na Mayumi at Elmo na nakakapit pa rin sila sa isa't isa. Habang ang isang binata naman na si Dagol ay hindi nagugustuhan ang nakikitang pagkakalapit ni na Mayumi at Elmo. Nang hindi nagsalita ang matandang si Lolo Terom, ay saka lamang binitiwan ni Lolo Elmo ang kamay ni Mayumi. Naiilang na hindi makatingin ang dalawa
sa mga mata ng matanda. Nagulat naman sila nang bigla itong mapangiti, ngunit agad din namang nakabawi at ipinagpatuloy na ang pagpapaliwanag sa kanila ng matanda. Kailangan na nating magtulungan dahil nag-aalala ako na baka hindi lang sa baryo natin sumasalakay ang mga aswang. Baka nakakarating na rin sila sa mga karating na baryo. Teka, sandali lang po, Lolo Terom. Nagtataka lamang po ako. Bakit kaya mas lalo lamang silang dumarami? Hindi po sila nababawasan eh. Dahil buhay pa ang kanilang tagapagluto. Po? Tagapagluto? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko sabihin, tagapagluto ng sangkap na makakahawa sa tao ng pagiging aswang na busaw. Hanggat hindi napapatay ang tagaluto na yon, hindi natin matatalo ang mga aswang. Sa bawat isa na mapapatay natin, pinapalitan niya yon ng dalawa. Dahil sa ibang lugar, kumukuha siya ng mga magiging aswang. Kung ganun po, paano po natin siya mapipigilan, Lolo Terom? Ikaw lang ang may kakayahang pumigil sa kanila, Elmo. Po? Teka, bakit po ako? Batay sa nakita ko kanina, masasabi ko nagtataglay ka ng kakaibang kapangyarihan na hindi kayang tumbasan ng kapangyarihan ng kampon ng kadiliman. Elmo, nagtataglay ka ng kapangyarihan ng apoy na nagagaling sa makapangyarihang engkantada. Pero wala naman akong nakakausap na engkantada na nagbigay ng kapangyarihan sa akin. Imposible naman ang sinasabi mo, Mayumi. Dahil sa naging pag-uusap ng tatlo, hindi napigilan ni Mang Nolasco na hindi magtanong sa anak. Anak, nakita ko rin ang epekto ng kamay mo kanina sa katawan ng mga aswang. Kaya natitiyak kung tamang sinabi ni Mayumi. Alam ko ang tungkol sa kapangyarihan mo, anak. Teka, sandali lang. Huwag natin dito pag-usapan yan. Kailangan na nating umalis dito. Utol ni Lolo Terom sa usapan nilang mag-ama. Kaya hindi na siya nakapagtanong pa tungkol sa kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa ay nag-alok ng tulong ang matanda. Kaya lahat sila ay sumama papunta sa bahay nito. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating nila ang bahay ng matanda. Kitang-kita sa itsura ng bahay ang kumusyong naganap sa bakuran nito. Tila nakipaglaban ang matanda bago ito napadpad sa gubat para iligtas ang apo niyang si Mayumi. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Elmo. Kakaiba ang takot na nararamdaman niya para sa dalaga. Akma na sanang papasok sa loob ng bahay si Elmo nang bigla siyang tinawag ni Dagul. Teka, sandali lang, Elmo. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Napatingin si Elmo sa gawi ni Dagul. Kaya napansin niyang matalim ang tingin nito sa kanya. Kaya naman, agad siyang lumapit dito. Sinulyapan muna ni Elmo ang kanyang ama na papasok na sana sa loob ng bahay ni Lolo Terom bago niya kinausap si Dagul. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol ba to kay Mayumi? Mabuti naman at alam mo. Bakit? Nalata mo na ba na may pagtingin din ako kay Mayumi? Nauna ako sa kanya, kaya't layuan mo siya. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Wala akong pakialam kung hindi mo nagustuhan ang ginawa ko kanina. Ikaw lang ang nauna, pero hindi mo pa siya nobya, di ba? Kagaya ng sinabi ko nang una tayo nagkita. Lumaban ka ng patas, Dagul. Bahala ka sa diskarte mo, at bahala naman ako sa diskarte ko. Ang lakas naman yata ng loob mong sabihin sa akin yan. Porque nahawakan mo na ang kamay ni Mayumi kanina. Umaasta ka na parang nobya mo na siya. Kung hindi lang dahil kay Mang Nolasco, kanina pa kitang sinuntok. Pinakikialaman mo ang babaeng mahal ko. Ang tanong, mahal ka ba niya, Dagul? Hindi kagad nakapagsalita si Dagul sa tanong na yun ni Elmo. Akma na sanang magsasalita pa si Elmo nang bigla niyang narinig ang boses ni Mang Nolasco sa kanyang likuran. Kaya naman,
nabaling ang atensyon nila sa kanyang ama. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan, Elmo? Wala po, Tay. Nabanggit lamang po ni Dagul ang mga nangyari kanina. Dagul, totoo ba ang sinasabi ni Elmo? Huwag ka naman ganyan, Tay. Para naman po kayong walang tiwala sa sinabi ko eh. Talagang wala akong tiwala sa sinabi mo, Elmo. Dahil narinig ko kung anong mga pinag-uusapan nyo. Dahil iisang babae lamang ang naririnig kong pinagtatalunan yung dalawa. Ang mabuti pa, tigilan nyo na yan. Hindi magandang tignan na mag-aaway kayo sa harap ng bahay ni Lolo Terom. Mahiya naman kayo. Kaya sige na, pumasok na kayo sa loob at kanina pa kayo hinihintay ni Lolo Terom. Di bali na lamang po, Mang Nolasco. Aalis na rin po kami. Wala namang nasugatan sa amin eh. Pasensya na po kayo. Pasensya ka na rin sa anak ko, Dagul. Salamat nga pala sa tulong nyo kanina. Sige na, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Salamat po. Kaya naman po namin ipagtanggol ang mga sarili namin pagdating sa pakikipaglaban nang hindi umaasa sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng engkantadang kuno. Sinadya ni Dagul na idiin ang salita sa pagbanggit nito tungkol sa kapangyarihan. Sasagot pa sana ang binatang si Elmo, ngunit pinigilan na siya ng kanyang ama. Pagkatapos magpaalam ng grupo ni Dagul, ay kagad na tumalikod ang mga ito sa kanila. Nang mawala na ang mga ito sa kanilang paningin, ay saka lamang kinausap ni Elmo si Mang Nolasco. Tay, bakit niyo po ako pinigilan kanina? Bakit naman hindi kita pipigilan, Elmo? Wala ka na sa lugar eh. Hindi mo pa kasintahan si Mayumi, pero ipinagkakait mo na siya, anak. Lumaban ka ng patas sa kanya. Kung may pagtingin ka sa apo ni Lolo Terom, ipaalam mo kay Dagul para patas ang laban yung dalawa. Mabait na binata si Dagul. Palagi niya kaming tinutulungan. Kaya hindi ko gusto na makikipag-away ka sa kanya. Pero tay, hindi po ako nagsimula eh. Siya ang una naghamon. Si Dagul po ang humarang sa akin sa daan para lamang pagbantaan ako. Kahit na, umiwas ka na lang sa kanya. Natural na magkakaganon ng tao dahil umiibig siya kay Mayumi. Kahit na po ba, wala siyang karapatan na pagbantaan ako. Kung umasta siya, daig pa niya ang kasintahan ni Mayumi. Tama na yan. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol dyan, Elmo. Halika na sa loob ng bahay ni Lolo Terom. Kanina pa niya tayo hinihintay. Pagkatapos makapag-usap, ay pumasok na sila sa loob ng bahay ni Lolo Terom. Pagpasok nila sa loob, ay tumambad sa kanilang paningin ang mga nakaupong sugatan na tanod. Umangat ng tingin ang matanda at kinausap silang mag-ama. Halika, Elmo, lumapit ka. Kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan mo. Teka, nasa na ba sina Dagul? Umuwi na po sila, Lolo Terom. Ganun ba? Nako, sayang naman. Pag-uusapan sana nating lahat ang plano kung paano natin matatalo ang mga aswang na busaw. Dahil kung hindi tayo kikilos ng maaga, ay baka maubos ang lahat ng mga taong nakatira sa baryo natin. Magagawa naman po natin ang plano kahit wala sila, Lolo Terom. Ipapaliwanag na lang po natin sa kanila kapag maayos na po ang lahat. Isa pa, ano po bang ibig sabihin ng mga sinabi nyo kanina tungkol po sa kapangyarihan ko? Ang kapangyarihan mo, ang gagamitin natin laban sa pinuno ng mga aswang na busaw. Kailangan natin siyang tugisin upang matigil na ang pag-aasik niya ng lagim. Sasama po ako sa kanila, Lolo Terom. Lahat sila ay nabigla sa biglang pagsasalita ni Mayumi mula sa pintuan ng kwarto nito. Nakapagpalit na ng damit ang dalaga. Diretso itong nakatingin sa muka ni Elmo na tila ba siya ang kinakausap nito. Agad na napatayo si Lolo Terom dahil hindi ito pumayag sa gustong mangyari ni Mayumi. Kaya naman si Elmo na ang nagpahayag ng pagtutol sa balak ng dalaga. Hindi, Mayumi. Hindi ka maaaring sumama sa amin. Delikado yun para sa'yo. Dahil ba sa babae ako at wala akong magagawa para makatulong sa inyo? Hindi nang ibig ko sabihin, Mayumi. Nag-aalala ko
na baka mapahamak ka sa kamay ng mga halimaw. Pero malaki ang may tutulong ko sa inyo. Maaari niyo akong gamiting pain para mapalabas ang pinuno. Hindi, Mayumi. Hindi ko itataya ang buhay mo. Delikado ang naiisip mong plano na yun. Mukhang may punto nga naiisip na paraan ni Mayumi. Natatandaan ko na nag-aalay ng dalagang birhen ng mga aswang kanina, di ba? At yun mismo ang gagamitin natin dahilan para mahuli sa bitag ang kalaban. Paano kung sa pamamagitan ni Mayumi ay mapalabas natin ang kanilang pinuno? Pero, Lolo Terom, delikado po ang naiisip niyong gawin. Baka mapahamak lamang si Mayumi. Kaya ko ang sarili ko, Elmo. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? Isa pa, hindi talaga mawala sa isip ko mga nangyari sa akin kanina. Gusto kong matapos na ang kaguluhang ito. Sa palagay ko, anak, tamang sinabi na maglolo. Kaya hayaan natin silang magdesisyon. Pero tay, paano nga po kung merong mangyaring masama kay Mayumi? Elmo, walang mangyayaring masama sa akin. Magtiwala ka. Kung nag-aalala ka sa akin, mas lalo nag-aalala ako para sa'yo. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Tila umurong ang dila ni Elmo sa huling sinabi na yon ni Mayumi. Parang may kung anong mga insekto ang nagsasaya sa loob ng puso niya. Isang sagot yon na may nararamdaman din para sa kanya, ang dalaga. Kaya naman, biglang nawala ang pag-aalala niya at napalitan yon ng labis na kasiyahan. Pumagitna ang sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Lolo Terom. Total naman, at nakakaamoy na tayo ng pag-ibig sa pulong natin, ay maaari na kayong umuwi. Bukas na bukas din ay magsisimula na tayo ng mga paggawa ng patibong. Iparating nyo sa ibang pangkat ang mga napagkasunduan natin ngayong gabi. Sige na, makakauwi na kayo. Napagkasunduan ng lahat na si Mayumi ang gagamitin nilang pain para mahulog sa patibong ang pinuno ng mga aswang. Ngunit dahil sa planong yon ay hindi mapalagay si Elmo. Para nang sasabog ang puso niya dahil sa pag-aalala para kay Mayumi. Lalo pa ngayon na nararamdaman niyang nag-aalala rin ito para sa kanya. Umaasa siyang matutunugan din ito ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa dalaga. Maya-maya pa ay nagpaalam na silang lahat kay Lolo Terom. Magkasunod silang lumabas ng bahay at nagsimula ng maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Kasama ang mga tanod na may benda pa sa katawan dahil sa mga sugat na tinamo ng mga ito sa laban. Tahimik nilang tinahak ang daan palabas ng kagubatan. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, sa wakas ay ligtas silang nakauwi. Habang ang mag-ama naman ay tahimik na nakatingin sa nakasarado nilang pintuan. Wala silang imikan nang pumasok sila sa bahay. Pagkapasok nila sa loob ng kanilang bahay, ay ibinaba ni Mang Nolasco ang sandata nito sa ibabaw ng lamesa. Bago niya kinausap ang anak. Anak, sandali lang. Sigurado ka ba nalalabanan mo ang pinuno ng mga aswang? Opo, tay. Sigurado po ako. Natauhan na po ako sa mga nangyari kanina. At hindi na po ako papayag na may buhay pang mawawala ng dahil po sa mga hayop na busaw na yun. Wala na pong mamamatay sa baryong ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, anak. Maraming salamat. Kaya lang bigla akong nag-alala nang malaman ko na sasama ka sa pagtugis namin sa aswang na busaw. Tay, hindi po ba't ito naman po ang gusto niyo dati? Oo nga. Pero anak, iba eh. Ibang takot na nararamdaman ko ngayon.
Bigla akong kinabahan. Ngayon ay alam niyo na po kung ano nararamdaman ko sa tuwing umaalis kayo para maghanap ng aswang. O di ba? Ayoko na po ng ganitong pakiramdam na palagi na lamang tayo natatakot, Tay. Wala nang ibang paraan. Tama rin po kayo sa mga sinabi niyo nun. Lalaban na po tayo. Wala na pong atrasan to, Tay. Pasensya na, anak. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang bisa ng kapangyarihan ng mga kamay mo. Paano kung sa gitna ng labanan ay biglang mawala ang kapangyarihan mo? Anong gagawin mo, anak? Hindi po yun mangyayari, Tay. Naniniwala po ako na may dahilan kung bakit ipinagkaloob po sa akin ang kapangyarihan ito. Ang nagbabaga akong mga kamay. At hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay sa akin. Gagamitin ko po ito para tapusin ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Ililigtas ko po ang buong baryo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Nolasco bago ito tuluyang nagpaalam sa kanya para magpahinga sa loob ng kwarto nito. Naiwan naman sa sala si Elmo habang nakatingin sa sandata ng kanyang ama. Sa isip niya ay hindi niya alam kung ano ang maaaring kahinatnan ng plano nila. Maya-maya pa ay dinalaw na ng antok ang binatang si Elmo. Kaya naman, sa bangko na siya nakatulog at hindi na pumasok sa loob ng kanyang silid. Kinabukasan ay nagising ang natutulog na diwa ni Elmo sa malakas na pagyugyug sa kanyang balikat ng kanyang ama na si Mang Nolasco. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakahanda na ito para sa pagsasagawa ng kanilang mga plano. Kaya naman, bumangon siya sa upuan at kinausap si Mang Nolasco. Tay, paalis na po ba kayo? Oo, anak. Sumunod ka na lamang sa amin sa lugar na pinag-usapan natin ni Lolo Terong. Nariyan na rin ang mga kasama natin para sa paggawa ng mga patibong. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Isang tangulang ang itinugon sa kanya ni Mang Nolasco at pagkatapos ay dinampot nito ang pana at itak. Saka naglakad palabas ng kanilang bahay. Nahabol na lamang niya ito ng tingin, saka tumayo at naghanda na rin ng kanyang mga dadalhin. Uminom muna siya ng kape at nagpalit ng damit. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanda, ay lumabas na rin siya ng kanilang bahay. Agad niyang tinakandaan papunta sa gitnang kakawyan sa lugar na paglalagyan nila ng mga patibong. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay nadatnan niya na abala na ang lahat ng kanyang mga kasama sa paghukay. Pinalibutan nila ng patibong ang paligid ng kagubatan, habang ang iba naman ay naghuhukay ng mga balon na paglalagyan nila ng tinulisan na kawayan, pati na ang paglalagay ng palatandaan at lason sa dulo ng talim ng sibat. Lahat ng mga yon ay mabilis nilang naihanda. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ay natapos nila ang lahat ng mga gawain. Kalat na ang dilim sa buong paligid nang sila ay makapagpahinga. Kasama ang pangkat ni Nadagul, ay abala sila sa pagtutulis ng kawayan na gagamitin nilang sibat laban sa mga aswang. Nang matapos ang mga ito, ay sakto naman na dumating ang dalagang si Mayumi kasama ang lolo nito na si Mang Terom. Binigyan sila ng maiinom na tubig at nilagang hinog na saging na saba bago nila itinali ang dalaga sa gitna ng kakawyan habang nakagapos ang mga kamay.
Sa gitna ng malamig na kakauyan, tahimik na nagsasalo ang grupo habang kumakain. Ngunit biglang nagbago ang simoy ng hangin. Isang mabahong singaw ang umalingasaw, mabigat at nakakasulasok na parabang nabubulok na laman na matagal nang inilibing. Naputol ang kanilang tawanan at pagkain nang mapansin ang kakaibang nangyayari sa paligid. Isa-isang napalingon at napahinto ang mga kamay sa kanilang pagsubo. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, ay mabilis silang napatayo. Dinampot nila ang kanilang mga sandata at naging alerto sa paligid. Maya-maya pa ay nag-aalalang napatingin si Elmo sa kinaroroonan ng mahal niyang si Mayumi. Tay, kahit na anong mangyari, wag niyo pong aalisin ang tingin kay Mayumi. Natitiyak ko pong nasa paligid lamang sila. Maging alerto po tayo. Sige anak, mag-iingat ka. Humanda kayo mga kasama! Naririyan na sila! Biglang pinalot ng pag-aalala ang puso ng mga tanod at manunugis nang marinig ang malakas na boses ni Lolo Terom. Yun ang udyat sa napipintong pagsalakay ng mga aswang na busaw. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, kita nilang lahat ang paglitaw ng isang busaw. Kaya naman, nag-aalalang napasulyap si Elmo sa kinaroroonan ng dalaga. Nasa gitna nila ang nakataling si Mayumi. Kitang-kita ni Elmo ang bakas ng pag-aalala sa muka ng dalaga, habang sa paligid nito ay nagkalat ang mga patibong. Sinigurado nila na kapag lumapit ang pinuno ng mga aswang sa dalaga, ay mahuhulog ito sa balon na puno ng matatalim na sibat. Maya-maya pa ay nagsalita si Dagul habang hindi rin umaalis sa tabi ni Mayumi. Anak naman ng putya, oo. Sigurado ba kayo na magtatagumpay tayo sa patibong nyo? Baka lalo lamang mapahamak si Mayumi. Huwag ka mag-alala, Dagul. Hindi ko hahayaan na masaktan o mahawakan ng pinuno ng mga aswang ang dulo ng daliri ni Mayumi. Magdadaan muna silang lahat sa ibabaw ng bangkay ko. Tandaan mo yan. Kung totoong nag-aalala ka para kay Mayumi, hindi mo dapat itinaya ang buhay niya para sa ganitong katangang desisyon. Isipin mo, naunahan tayo ng mga aswang. Dapat ay nakatago tayo habang iniintay sila, di ba? Pero ano nangyari? Tayo ngayon ang nasa bitag nila. Parang tayo pa ang nahuli nila. Hoy Dagul, maghinay-hinay ka sa mga binibitiwan mong salita. Dahil hindi katangahan ang tawag dito, kundi diskarte. Kailangan talaga magsakripisyo para magtagumpay. At saka hindi ako tanga para itaya ang buhay ng babaeng mahal ko kung hindi ako sigurado na mananalo tayo sa laban na to. Kaya imbis na magnangangawa ka dyan, lumaban ka na lang. Huwag kang duwag. Matalim siyang tinignan ni Dagul. Bago ito lumapit kay Mayumi, nagbantay ito sa tabi ng dalaga. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakita na ang maraming aswang na busaw. Nakahanay ang mga yon na nakapalibot sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo ang mga ito habang umaangil. Hindi na nga pinatagal ni Elmo ang napipintong labanan. Pinangunahan niya ang pagsugod sa mga aswang. Sugod na mga kasama! Patayin natin ang mga aswang na yan! At walang ititirang buhay! Kay mga anak ko, wala tayong ititirang buhay sa kanila. Uubusin natin silang lahat. Nagsalubong ang dalawang pangkat sa gitna. Labanan ng lakas na tila mga galit sa isa't isa. Maririnig ang ingay ng mga nagkikiskisa na itak at kuko ng mga aswang. Isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga aswang na busaw. Pagkatapos ay sinusunog ng mga tanod at manunugis ang katawan ng mga ito gamit ang sulo. Habang si Lolo Terom naman, gamit ang buntot ng pagi, ay inatake ang mga kalaban. Si Mang Nolasco naman
ay 3 palasok agad ang ibinabala sa pana at bawat bitaw nito ng tali ay 3 aswang agad ang bumabagsak sa lupa. Kung hindi sinusunog ng mga tao, ay nahuhulog naman ang mga ito sa balon na puno ng matutulis na talim ng sibat. Walang ligtas, ubusan ng lahi. Narinig ni Elmo ang pag-angil ng mga aswang. Kaya naman, malakidlat siyang umatake sa mga ito. Lahat ng tamaan ng kanyang kamao ay agad na natutupok ng apoy. Pagkalipas ng ilang oras na sagupaan, ay biglang tumahimik ang paligid. Inakala ni Elmo na naubos na nila ang mga kalaban at napatay na niya ang pinuno ng mga aswang. Kaya naman, nilapitan niya si Mayumi. Mayumi, ayos ka lang ba? Oo, Elmo. Ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Tinanggal ni Elmo ang pagkakatali sa kamay ni Mayumi at akma na sanang lalapit ito sa kanya nang bigla naman itong hinawakan ni Dagul sa kamay. Nagpumiglas si Mayumi at pilit hinihila ang kamay mula sa kamay ni Dagul. Dagol! Ano bang ibig sabihin nito? Bitiwan mo ang kamay ko! Isang malakas na halakhak ang narinig nila mula sa boses ni Dagul. Kasunod ng pagbabago ng anyo nito, kasabay ng 4 pa nitong mga kasama. Habang nagbabago ang anyo ng mga ito, umalingaw-ngaw sa paligid ang boses ni Lolo Terom. Hindi maaari! Si Dagul! Si Dagul ang pinuno ng mga aswang! Mayumi, apo! Ililigtas kita! Agad na sumugod ang matandang albularyo sa kinaroroonan ni Mayumi, ngunit sinalubong ito ng kamao ni Dagul. Nang mga sandaling yon, ay nagulat ang lahat. Umalingaw-ngaw ang pag-angil nito habang hindi binibitiwan ang kamay ni Mayumi. Si Dagul ay tuluyan ng nag-anyong busaw, isang nilalang ng gabi na handang lamunin ang lahat ng nasa harapan nito, kapalit ni Mayumi. Dagul! Hayop ka! Pakawalan mo si Mayumi! Bakit ko siya pakakawalan? Para mapunta siya sa'yo? Pwes manigas ka! Akin lang siya! Dagul, pakawalan mo ako! Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko sa iyong demonyo ka! Dahil kampong ka ng kadiliman! Kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, ang mabuti pa, patayin na lamang kita nang wala nang ibang makinabang pa sa'yo! Iniangat ni Dagul ang kamay nito para saksakin ang leeg ni Mayumi gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit mabilis na tumalon si Elmo para hawakan at pigilan ang kamay ni Dagul. Sinuntok niya sa muka si Dagul. Napaatras itong pasadsad sa lupa, ngunit napigilan ng mga paa nito ang pagbagsak. Nagpambuno silang dalawa habang si Mayumi ay nakawala sa mahigpit na pagkakakapit ng kamay ni Dagul. Hinayaan itong magpalitan ng suntok ang dalawa niyang manliligaw. Kaya naman, pinuntiryan ni Elmo ang dibdib ng kalaban kahit may ilang tama ng kuko ang bumabaon sa kanyang dibdib. Isang malakas na sipa ang ginawa ni Elmo at tumama yun sa tiyan ng kalaban. Pero agad din itong bumangon at gumanti sa kanya ng isang mahigpit na sakal. Binuhat siya nito at itinapat sa mga nakabukas na hukay, kasabay ng malakas nitong paghalakhak. Magaling ba ang ginawa kong pagkukunwari? Ha, Elmo? Ito ang naisip kong taktika. Dikitan ang kalaban para malaman ang plano. Nalaman ko rin kung nasaan ang mga patibong. At ngayon, ikaw ang una kong iuhulog sa hukay na ginawa ninyo at matutuhog sa mga matutulis na sibat.
Hayop ka, demonyo ka! Bitiwan mo ako! Mula sa gilid ng mga mata ni Elmo, ay napansin niyang kinuha ni Mayumi ang buntot ng pagi sa kamay ni Lolo Terom. Sa kadahan-dahan itong lumapit sa nakatalikod na si Dagul. Isang malakas na hagupit ng buntot ng pagi ang ginawa ni Mayumi sa likod ng kalaban. Kasunod ng pagpalo nito sa katawan ni Dagul, ay si Elmo naman ang hinagupit nito ng buntot ng pagi. Tinamaan siya sa kamay at sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na namang nag-apoy ang kamay ni Elmo hanggang sa gumapang sa buo niyang katawan. Napaso ang kalaban kaya't nabitiwan siya ng pinuno ng mga aswang na si Dagul. Pero hindi siya bumagsak at nahulog sa hukay na puno ng sibat. Sa halip, nakalutang lang siya sa ere. Ano to? Ang init! Anong nangyayari? Hayop ka! Mainit ba? Mas mainit pa sa impyerno kaysa dyan! Ito na ang katapusan mo, halimaw ka! Mabuti na lang pala at hindi namin binanggit sa iyo ang pinakahuling plano namin dahil kung sakaling may mangyaring ganito. Kala mo hindi mo kami tuluyang naisaan, Dagul! Pagkasambit ni Elmo ng mga salitang yon kay Dagul, nagkaroon siya ng malaipo-ipong hangin na bumalot sa buo niyang katawan. Lumayo sina Mang Nolasco, Mayumi at Lolo Terom sa dalawa at kitang-kita nila kung paanong nabuo ang malaapoy na liwanag sa mga kamay ni Elmo. Yun ang ginamit niyang pangpatay sa pinuno ng mga aswang na si Dagul. Sumanib ang kapangyarihan niya sa katawan nito at umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog ng katawan ng aswang. Nagkalasog-lasog ang buong katawan nito. Ganon din na nangyari sa iba pa nitong mga kasama. Pagkatapos ng laban, dahan-dahan na lumapat ang paa ni Elmo sa lupa. Sakto yun sa tapat ng dalagang si Mayumi. Dahil sa ginawa nitong pagpalo sa kamay niya ng buntot ng pagi, malinaw na ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi lang talaga niya alam kung paano yun ginawa ng dalaga. Pero nagulat si Elmo nang mahigpit siyang niyakap ni Mayumi. Kaya naman, gumanti na rin siya ng yakap dito. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumitaw si Mayumi sa pagkakayakap nito sa kanya. Mayumi, teka, anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, Elmo. Ipinapakita ko lang kung gaano kita kamahal. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Teka. Kung ganun pala, Mayumi. Kung ganun, pareho pala tayo ng nararamdaman. Pag-ibig sa unang pagkikita. Matagal na tayo nagkita, Elmo. Ako ang unang nagkagusto sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mayumi? Mahal na kita nung una pa lang kitang nakita. Ngunit, hindi tayo maaaring magsama. Pero, bakit? Bakit, Mayumi? Sasabihin ko na sa'yo. Dahil hindi ako isang ordinaryong nilalang. Ang totoo, ako rin ang asong ligaw na tumulong sa ama mo at sa'yo. Ako rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng kapangyarihan. Dahil isa akong engkantada, Elmo. Lihim kitang tinutulungan dahil nakita ko kung gaano ka nagpursigi na lumaban sa kampo ng kadiliman. Ngunit hindi nagtagal. Yun na nga, natutunan kitang mahalin. Patawarin mo ko, Elmo, kung di ako naging tapat sa'yo. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin, Mayumi. Ang mahalaga, alam ko na meron ka ring pagtingin sa akin. Pero Mayumi, gusto kong malaman mo.
Kahit engkantada ka pa, kahit sino ka pa, o kahit ano ka pa, tanggap ko ang buong pagkatao mo. Lalo na ngayon na nalaman ko na ikaw pala ang asong yun at nagligtas sa buhay naming mag-ama. Pati na ang pagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Sapat na ang lahat ng mga yun para masabing naging tapat ka sa akin. Mayumi, matatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Mahal ko. Oo, Elmo. Tinatanggap kita bilang asawa ko. Magpapakasal ako sa'yo, mahal ko. Nang tumingin si Elmo sa mukha ng dalagang si Mayumi, lumiwanag ang buo nitong katawan. Ganon din si Lolo Terom. Lahat ay nagulat sa natuklasang lihim ng maglolo. Ngunit nangako ang mga ito na walang ibang makakaalam tungkol sa pagkatao ni na Mayumi at Lolo Terom. Tinawid ni Elmo ang espasyong nakapagitan sa kanilang dalawa ng engkantadang si Mayumi. Nang magtagpo sa gitna, ay agad silang nagyakap ng mahigpit. Pinagsaluhan nila ang pag-ibig sa pamamagitan ng matatamis na halik. Wala nang nagawa pa si Mang Nolasco kundi ang palakpakan ang anak. Nagtagumpay sila sa laban at nagtagumpay si Elmo sa puso ni Mayumi. Mas lalong lumutang ang kagandahan ng dalagang si Mayumi nang malantad ang totoo nitong itsura bilang isang anak ng engkantada. Makikita naman sa mga mata ng mga tao ang labis na paghanga sa kagandahan ni Mayumi. Pagkatapos ng matindi at madugong labanan na yun, laban sa mga aswang na busaw, ay nilisan nila ang lugar na yun. Pagkatapos ng ilang araw, muling bumalik ang katahimikan ng baryo at naibalik ang mga nawalang buto ng mga bangkay sa lumang sementeryo. Samantala, paglipas ng 5 araw, ay naganap na kagad ang kasalan sa pagitan ni na Elmo at ng engkantadang si Mayumi. Umani ng masigabong palakpakan ang bagong kasal mula sa mga taong natulungan nila. Habang ang lahat ng tao ay buong paghanga na nakatingin sa anak ng manunugis na ikinasal sa magandang engkantada. Ang kwentong inyong napakinggan ay larawan ng pag-ibig sa gitna ng labanan. Ang kwento ng paghahanap ng hustisya at pagharap sa takot ay naging daan upang maibalik ang katahimikan ng baryo. Ang kwento ni na Elmo at ng engkantadang si Mayumi ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang hangganan. Kahit magkaiba ang kanilang mundo, ay hindi yun magiging hadlang upang hindi sila magmahalan at magkatuluyan. Isang patunay na walang pinipiling oras, pagkatao at panahon ang ating puso. Kusang titibok yun kapag nahanap na natin ang magiging kabiyak ng ating puso na itinadhana para sa atin.